Hey guys, welcome back to another video. This is the before result of my makeover. Bye. Nagluluto si Jessa. Hindi ko alam mga niluluto to. Ano niluluto mo? Spaghetti. My spaghetti has sauce with silymarin, liberate, and ginkgo biloba. Hey. So weekend na naman, and na-realize ko it's autumn season here sa Australia. Yes, first week ng March is the start ng autumn season officially dito po sa Australia. We've been living here in the city for the past 10 years now, right? The entire years na nandito kami sa Australia, we've been living in the Brisbane CBD itself. Dito sa apartment na to, naka 8 years na kami, and before dito sa apartment na to, meron pa kaming dalawang apartment na nirentahan. Unang-una, pagdating ko dito sa Australia is nag-flat share ako sa mga Pinoy din. So, 3 bedroom yon. Actually, 2 bedroom lang. Tapos isang study room. Doon ako natutulog sa study room. So, maliit lang siya. Siguro 2 dipako lang. Tapos, medyo mahaba naman. So, kasya yung isang single bed na kama. And ang interesting is kitang-kita siya dito sa apartment namin ngayon. Pakita ko. So, right there. Maraming advantages and disadvantages kapag nakatira ka sa central business district ng isang lugar. Advantages is very convenient siya sa lahat, right? Sa supermarket, sa office mo, sa school, and kung ano mang mga establishment, coffee shop, etc. Disadvantages naman is, unang-una, lalo na kapag rush hour, is very maingay, lalo na yung mga vehicle o yung noise pollution. Isang disadvantage as well is mahal ang space kapag nasa city ka. Dito nga sa amin, we tried everything para at least ma-minimize yung mga gamit or at least maging space saver. And dito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit namin na space saver. Siyempre, unang-una itong bago naming sofa. So, sofa siya na pwedeng i-convert sa sofa bed. Takin mo lang. Yan. Give me 1 minute. Unang-una, syempre, itong sopa namin. So, kung makikita nyo, sopa. Sofa bed. Sofa. Storage. Laundry basket. No longer a laundry basket. Not a crate. Crate na siya. Hulaan nyo kung ano to. Isa na siyang plantsahan. At ma-store mo pa itong mismong plancha. Yan. Karamihan ng mga naging kaibigan namin dito sa Brisbane or naging kapamilya is nakilala namin dito sa Brisbane CBD itself. Yung iba, Pinay and Pinoy na kaskwela ni Hana, yung pamilya naging kaibigan namin. Yung iba kasamahan ko sa trabaho. And then yung iba naman is mga nakilala namin throughout the years. At the moment, unti-unti na silang umaalis ng Brisbane CBD na yung iba nakabili ng bahay sa outer suburbs. Yung iba naman is nagrerenta doon sa
outer suburbs as well because malapit dun yung trabaho nila or yung school ng anak nila is malapit na doon. Konti na lang kaming natira dito sa Brisbane CBD. Pero mamaya, pupuntahan natin yung isa natin kapamilya, kaibigan, na nakabili ng bahay sa outer suburbs. Hindi ko papakita yung actual bahay for their privacy, pero papakita ko lang sa inyo yung journey papunta namin doon dahil nakaka-inspire talaga. Nga pala, ito yung channel natin. Subscribe naman po, shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Sila Kokoy nagpapa-shoutout, sila Jobet nagpapa-shoutout. Please subscribe, naka 400 subscribers na po tayo in less than 4 months. So marami pong salamat. Self-service pala yung mga gasoline station dito. And ito pala yung sinasabi ko dati, 199.9. So meaning yan, $1.99 per liter. Yan, so after mag-gas, kailangan mo magbayad dun sa counter doon. And for full tank, siguro may mga 10 liters pang natitira dito. $81 yung binayaran ko. Nice car. Dito kami sa bahay ng kaibigan namin, and advantage talaga kapag nasa suburb is tahimik, mahangin, not unlike kanina doon sa city, diba? Sa may bahay, masyadong maraming traffic noise. But dito, tahimik, parang nasa subdivision. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alex. Happy birthday to you. Hep hep! Hooray! Hep hep! Andito pala tayo sa man cave ni Kuya. And tingin ko dito sa Australia is para din dyan sa Pilipinas. Dito sa Australia is you need at least 20% ng total amount or cost nung bahay na bibilin mo as down payment before ka makapag-hiram sa bangko ng pera for home loan. So for example, 1 million yung bahay na bibilin mo, you need to at least have 200,000 na down payment, and that's on dollar, para maka-loan ka sa bangko. However, pwede ding 10%, pwede ding 5%, pero kailangan mo ng magbayad ng insurance or what they call LMI, or kailangan may mag-guarantor sa'yo tulad ng parents mo, or may scheme sila dito like yung government yung mag-guarantor sa'yo. So, it's also application for a specific year, may slot lang sila na binibigay, kaya swertihan lang din. So, kailangan talagang kumayod para mapag-ipon ng down payment sa bahay. Number 1 Sa nako. Sawi sa pag-ibig. Power on. The Bluetooth device is ready to pair. Diyos ko, ano ba naman ito? Oh. Ilang taon ka nito? Ilang seconds? In 500 meters, turn left onto Hurston Road. Ayun no, bahay na ulit. So it's about 8
12:30 na ng gabi. Disclaimer lang po, hindi po ako professional broker dito. So please consult broker kung kailangan nyo po bumili o mag-purchase ng bahay and apartment or lupa para po mag-guide kayo ng maayos. Maraming salamat kay Ate Carol, kay Kuya Glenn, kay Alex, happy birthday, and kay Ellie for the coffee and also for having us. We've enjoyed it a lot. Sa mga nanonood po, please subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Road to 500 na po tayo. Maraming pong salamat dun sa mga nag-subscribe. Ang bilis po ng pag-angat natin from 200 to 400. So, kahit po ako na-surprise. So, maraming salamat po ulit and ingat po kayo and see you sa next vlog. Bye-bye!